Ang huling chapter ng ating story. Parang binagsakan ng langit ang mundo ni Lori nang makita niya ang nagkalat na bote ng mga alak sa sahig. Nakakapanlumo makita na sa kama ninyong mag-asawa ay natutulog ang iyong kabiyak, katabi ang iyong kapatid, kapwa sila hubot-hubad. Isang malaking pagkakamali na bumalik pa si Lori sa hasyenda. O baka tadhana na mismo ang nagdala sa kanya para masaksihan mismo ng kanyang mga mata ang kababalaghan na ginagawa ng dalawa. Ayaw na niyang mag-isip pa. Hindi na kayang i-proseso ng kanyang utak kung ano ang kanyang nakita. Hindi na kayang i-justify ng puso't isip niya ang eksena. Paano ito itatanggi ni Ivan at bibigyan ng palusot? Wala nang kailangan pang ipaliwanag. Sapat na ang nakita niya. Luha hindi na siya nag-abala pang manugod, magwala, o gisingin man lang ang dalawa. Pumikit na lang siya, at pinawi ang nakusang tumulo sa kanan niyang mata. Muling minulat ang mga mata at pinagmasdan ang akala niyang asawa niya. Huling sulyap sa maamo nitong mukha sa huling pagkakataon. Pagkatapos ay tumalikod na at isinumpa na bibigyan niya ng dignidad ang kanyang sarili at mag-isang itataguyod ang kanyang anak. Hindi nakikilalanin ng anak niya si Ivan bilang isang ama. Paglabas niya ng kwarto, nabangga siya sa malapad na dibdib ni Max. Wala na siya sa sarili kaya hindi niya na ito napansin na nasa harap niya pala ito kaya hindi na niya nagawa pang umiwas. Isang mahigpit na yakap ang natanggap niya mula kay Max. Dito na bumuhos ang luha niya at gumanti ng yakap. Ilang sandali rin na hinayaan ni Max na gawin siyang panyo ni Lori. Bilang isang kaibigan, nang wala nang may luha si Lori at tanging hikbi na lang ang maririnig, kumalas na si Max at sinugod sa loob ang dalawang natutulog. Mabigat man ang bawat hakbang ni Lori, pinilit niyang lumakad palayo, malayo sa kinaroroonan nila Ivan. Habang tinatalikuran ang kasalukuyan patungo sa bagong bukas, at iwan na ang masalimuot na nakaraan. Naririnig niya ang tili ni Felix at ang sigaw ni Max. Mukhang binubugbog nito si Ivan. Max, stop it, damn you son of a bitch, bitiwan mo asawa ko. Patak ng luha, yun na lang ang kayang ibuhos ni Lori habang naririnig ang sigaw ni Felix. Wala na siyang lakas para harapin pa sila. Gustuhin man niyang awatin si Max. Huwag na lang. Ay lalaan na lang niya ang natitirang lakas para harapin ang bukas sa bagong yugto ng kanyang buhay nang wala si Ivan. Hindi niya alam kung saan pupunta, siguro sa Maynila na lang. Gagamitin ang perang naipon para sana pambili ng maliit na bahay at lupa na ireregalo sana niya sa kanyang ina. Dahil wala na ito, wala na rin dahilan pa para mag-ipon para doon. Sa anak na lang niya ito gagamitin. Tulog na si Jen pag-uwi niya sa bahay nito. Hindi na niya ginaisang pa at nag-iwan na lang ng liham pasasalamat sa pagkupkup sa kanya ng ilang araw, sa pagiging matalik niyang kaibigan at paumanhin na rin dahil umalis siya ng walang paabi. Hindi na kasi niya matagalan ang Santa Fe, Bulacan. Gusto niya nang lumisan sa lalong madaling panahon. Nasa loob na siya ng bus papuntang Maynila nang tumawag sa kanya si Max. Wala sana siyang balak sagutin dahil lahat ng konektado kay Ivan ay liwan at kakalimutan na niya. Ngunit para sa huling pagkakataon at pasasalamat kay Max, bilang matapat na kababata at matalik na kaibigan, sinagot niya ang tawag nito, Lori. Nasaan ka na? Ang sabi ni Jen ay bigla ka na lang umalis sa bahay nila. Max, salamat sa lahat. Hindi na ako babalik pa sa hasyenda. Huwag mo nang alamin kung saan ako titira. Huwag mo na akong alalahanin. Pilit na pinigilan ni Lori ang pag-iyak at ang garalgal niyang boses habang kausap si Max sa cellphone. Nauunawaan naman siya nito at hinayaan na lang siya sa lahat ng gusto niyang gawin. Lori, mahirap sa Maynila kung dun mo balak makipagsapalaran. May kakilala si Papa sa Dasmariñas Village. Matutulungan ka noon. Alam ko namang hindi ka papayag kung libre. Ang sasabihin ko na lang ay nirerekomende ka ni Papa bilang kasambahay. Please Lori, huwag mong peralin ang pride mo ngayon, sige magpapadala ako sa bank account mo, enough to cover your 1-year bills, pati panganganak mo. Magsabi ka lang kung kulang pa. But I hope, magbago pa ang isip mo and you'll come back soon. Malabo na Max. Wala na akong babalikan. Lori, baliktarin mo man ang mundo, si Ivan pa rin ang ama niyan. Huwag mong ipagkait ang karapatan niya. Alam natin kung ano ang pakiramdam na walang kinilalang ama noon mga bata pa tayo. Max, mas nanaisin ko pang walang kilalaning ama ang anak ko kaysa makita niyang manloloko ang ama niya.
Napataas na ng boses si Lori. Wala siyang pakialam sa mga kasabay niyang pasahero. Puputulan na sana niya ang linya nang may huli pang sinabi si Max na nagpukaw sa kanya ng atensyon. Lori, mahal na mahal ka ng pinsan ko. Tingin ko, set up lang ang lahat. Hayaan mo, limbestigahan ko kung anong meron sa kambal mo at ganun na lang niya kadaling manipulahin si Ivan. Hindi na tinapos ni Lori ang sinasabi ni Max. Masyado na siyang pagod pisikal, durog emosyonal, at lutang ang mentalidad. Gusto na lang niyang magpahinga. Bahala na. Nakarating na si Lori sa Maynila kinaumagahan. Ngayon lang tumapak ang mga paa niya sa Kamaynilaan. Masyado palang magulo at mausok. Ibang-iba sa nakasanayan niyang hasyenda. Tinignan niya ang address na binigay ni Max, malayo-layo pa pala ito sa mismong Maynila, kailangan pang sumakay ng isa pang bus. At sa bungad ng village pa lang ay pahirapan na ang pagpasok. Hindi basta-basta makakalusot sa guard. Maraming ID at kung ano-ano pang tanong at detalye ang hinahanap. Mabuti at naayos na agad ni Max ang lahat. Nakausap na niya ang kaibigan ng kanyang Papa Rodel at ito na ang sumando kay Lori. Namasukan si Lori bilang kusinire sa malaking bahay na pagmamay-ari ng dalawang matandang mag-asawa, parehong retired architect at pensyonado na ng mga anak na nasa Poland. Naging mabuti ito sa kanya at tinuring na rin siyang parang tunay na anak kahit na isang buwan pa lang ang paninilbihan niya. Isang araw, sa kalaliman ng gabi, tumawag si Max. Tulog na si Lori dahil sa maghapong trabaho at dala na rin ng pagbubuntis. Kahit na antok pa siya ay sinagot niya ito, kung galing ito kay Max siguradong importante ito. Nawala ang antok niya at biglang nagising ang diwa nang marinig ang masamang balita mula kay Max. Lori, si Ivan, na aksidente. Lasing siya nang mag-drive at nabangga siya, masama ang lagay niya. Lori. Flashback bago ang sakuna. Max, stop it. Damn you son of a bitch. Bitiwan mo asawa ko. Hiyaw ni Fellas nang naalimpungatan siya dahil gigil na pinagsusuntok ni Max si Ivan. Kahit nakahubot-hubad siya ay hindi na inalintana, mapigilan lang si Max. Gumising ka. Bakit mo sinasaktan si Laurel Tangina? Bumalik ka lang dito para guluhin ang buhay namin. Para agawin si Lori. Para lang saktan. Gigil na gigil si Max matapos sapakin ang mukha ni Ivan. Natigilan lang siya nang mapansin ang pulang-pulang mga mata nito. Tumatagos ang tingin sa kanya habang nakangisi. Nakakakilabot tignan si Ivan, para siyang sinasapian. Hindi ganito ang tama ng alak. Pinakawalan na ni Max si Ivan at hinayaan na humiga ito sa kama. Nakatulala sa kisame, umiikot ang eyeballs, parang lumilipad ang isip. Manhid ang mukha, ilang beses niyang sinuntok hindi man lang ininda at gumanti. Hindi ganito si Ivan. Tahimik niyang tinalikuran ang pinsang tila wala sa sarili. You'll pay for this, fellas. Ito lang ang nasa isip ni Max habang tahimik na humahakbang papalayo sa dalawa. Hindi na niya pinakinggan pa kung ano-anong pinagsasabi ni Fellas na sigurado namang puro kasinungalingan. Hindi man niya lubos na mararamdaman ang pakiramdam ni Lori. Siguro ganito rin si Lori kanina. Nasa sobrang sakit, pinili na lang nitong lumayo at manahimik. Nagising si Ivan na sobrang sakit ng mukha. Bakit? Kahit siguro lasing siya ay ulo lang dapat ang masakit. Bakit pati ang mukha niya ay masakit din? Bumangon na siya kahit na parang umiikot ang paligid. Muli siyang napaupo rin agad sa kama nang maisip niya na baka umiral na naman ang kademonyohan ni Fellas. Malayo pa lang nakita na niya sa salamin ang namamaga niyang single. Nawala bigla ang sakit ng ulo niya at napalitan ng galit. Sinuntok niya ang salamin ng dali-dali niya itong nilapitan. Nagkalat ang mga bubog at hindi ininda ang sugat-sugat na kamao kahit na umaagos na ang dugo. Ivan, what happened? Napatingin si Ivan sa pintuan nang bumukas ito at naroon si Fellas para tanungin kung anong nangyari. Napalakas yata ang pagsuntok niya at rinig hanggang labas ang pagkabasag. Hindi ba ako dapat ang magtanong? Napatigagal si Fellas sa nanlilisik na mga mata ni Ivan. Sinakal siya nito at hindi na nakapalagpa sa bilis ng pangyayari, kahit pala magtanong ako ay balewala. You made my life a living hell. At hanggang ngayon demonyo ka pa rin. Why won't you go back to your own hell at tantanan mo na ako? You stop hell, pilit na sambit ni Fellas. Gustuhin man niyang sumigaw ngunit madiin ang sikal ni Ivan na halos durugan na ang kanyang leeg. Ivan, mabuti at dumating na si Max para pigilan si Ivan.
Baka matuluyan nito si Fellas. Cruz. Bulyo ni Max kay Ivan habang si Fellas ay pulang-pula ng habol hiningang lupaypay sa sahig. Nakikita mo ba, tung mukha ko? Itinuro ni Ivan ang namamaga at masakit niyang pisngi. Ako ang may gawa niyan, pag-amin ni Max at natigilan si Ivan waring tinatanong kung bakit. Dumating na rin si Annaliza para tignan kung ano ang kaguluhang nagaganap. Agad niyang inalalayan si Fellas nang makitang nakahandusay ito sa sahig. Get the hell out of my life. Please, let me live in peace with Lori. Hiyaw ni Ivan. Pinagtabuyan niya ang mga ito at pinagsarahan ng pinto. Maghapon siyang nagkulong sa kwarto. Lumipas ang maraming araw at umabot pa ng ilang buwan, nanatili siyang lugmok sa kwarto niya. Isang gabi na halos tulog na ang lahat, umalis siya ng hasyenda at pumunta ng bayan para mag-inom sa bar at kalimutan ang kasawian at kamalasan na nangyayari sa kanyang buhay. Hindi pala sapat na may pera ka lang, paliguan ka man ng kayaman buong buhay mo, kung wala kang peace of mind ay hindi mo lubos na ma-enjoy at hindi ka pa rin tunay na maligaya sa buhay. Ano pang silbi na magsikap kung wala na ang pag-aalalayan mo ng lahat? Hindi niya matuntan si Lori. Hindi na rin kasi siya makapag-isip ng matino. Naging isa na siyang lasenggo. Langgo sa alak at hindi na makausap. Binuhos niya sa alak ang sama ng loob, ang kalungkutan, at pangungulila kay Lori at anak nila. Ilang buwan na rin itong hindi nagpaparamdam. Lori, umuwi ka na putanjay na, mababaliw na ako. Hiyaw niya at ibinato ang mamahaling bote ng alak at naglikha siya ng eksena sa bar kaya napilitan na paalisin siya ng manager. I'm not that drunk you frivitsking faggot, Cookie Monster look eh. Like Buffy dude, dumulas lang yung bottle sa kamay ko. Hindi ko sinasadya. If it was intentional, would have to hit it to your frivitsking ugly face. Bakit ba lagi nyo na lang ako sinisisi? Kasalanan ko ba? I love you so much Lori, wala kong minahal kundi ikaw lang. Ikaw ang dapat umunawa at unang dapat maniwala sakin. Mahabang sabi ni Ivan at umiiyak habang inaalalayan siya ng bouncer at kinakaladkad palabas ng bar. Medyo lasing na nga siya but he still can drive, Leon nga lang inaantok na siya, umeepekto na ang tama ng alak. Bago pa niya ipaharurot ang kotse niya, nagpadala siya ng text message kay Max, Cruz, ikaw lang ang makakatulong sakin. Pilitin mong makuha ang CCTV footage ng bahay ko sa New York. Lalayo muna ako para makapag-isip ng matino. Balak kong pumunta ng Davao. Bahala ka na sa hasyenda, sa lahat-lahat. Aayusin ko muna ang sarili ko. Matapos itong i-send, pinaandar na ni Ivan ang kotse niya at dahil sa kalasinggan at antok, pinaspasan niya ang pagmaneho. Magbabayad ka Fellas, magbabayad ka. Ito ang paulit-ulit na sambit ni Ivan sa kanyang isip. Habang binabagtas ang madilim at malawak na daan, bumulaga sa harap niya ang napakalaking truck. Ilang metro bago niya salpukan ang dambuhalang truck, bigla na lang lumayas ang espiritu ng alak at antok sa kanyang katauhan kaya agad niyang tinapakan ang brake. Ganoon pa man, bumangga pa rin ang minamaneho niya at nangyari nga ang hindi inaasahang aksidente. Dinala siya sa ospital at nasa kritikal ang kanyang kondisyon dahil malakas ang impact sa kanyang ulo na naging sanhi ng pagkawalan niya ng malay at tuluyan ng comatose. Tinawagan ni Max si Lori para sabihin ang masamang balita. Ilang linggo rin bago napasa kamay ni Max ang CCTV na sinasabi ni Ivan. Agad niyang pinuntahan si Lori sa Dasmariñas Village para sabay nilang panuurin kung ano ba ang meron sa CCTV. Hindi sila makapaniwala sa kanilang napanood. Tanging luha at hikbi ang reaksyon ni Lori. Napakasama ni Fellas. Hindi akalain sa maamong mukha nito ay natatago ang kasamaan. Napaluhod si Lori at umiyak ng umiyak. Paano niya nagawang iwan si Ivan sa panahon na kailangan siya nito? Lubos na nauunawaan nina Lori at Max ang pinagdaanan ni Ivan sa kamay ni Fellas. Napakahaba ng mga video na pinanood nila, compilation ito ng hidden cam sa chamber kung saan kinukulong si Ivan sa tuwing tino-torture ni Fellas. Nakakaawa ang itsura ni Ivan habang nakagapos at nakahubad, pinaglalaroan, pinapahirapan na walang kalaban-laban, nang hihina na tila lutang. Ganito ang itsura ni Ivan noong pinagsusuntok ni Max. She's definitely a psychopath. May sira ang tuktok niyang kambal mo, Lori. Napapailing na lang si Max habang pinapanood nila ang video.
Napapapikit na lang si Lori sa tuwing sinasampal, hinahalikan, pinapatakan ng kandila, sinasabuyan ng malamig na tubig, at kung ano-ano pang pagpapahirap ang ginawa ng kamabal niya kay Ivan. "She's a sadist. A pure evil," dagdag pa ni Max. Hindi matagal ni Lori na panoorin ang video, sumasakit ang tiyan niya, naninigas. Ang nakakapanggigil pa ay ang pagturok ni Felix ng injection kay Ivan para lalo itong mawala sa sarili. Maybe that's some kinda, sort of, a driving kaya siguro hindi maalala ni Ivan ang mga pinaggagawa sa kanya ni Felix. "It's drug-induced amnesia," sabi ni Max at hindi naman na siya maunawaan ni Lori sa mga medical terminologies niya dahil nilukuban na siya ng awa at galit. Ilang buwan din paulit-ulit na ginagawa ito ni Felix bago tuluyang pinakawalan si Ivan. Napanood din nila sa video bagamat walang audio, may panahon na nasa katinuan naman si Ivan at nag-uusap sila ni Felix. Pero kapansin-pansin na nagtatalo sila, nag-aaway at kapag napuno na si Ivan ay aambahan niya ng sakal si Felix ngunit laging hindi natutuloy. Bina-blackmail yata siya ni Felix at kung ano, yun ay hindi nila alam dahil walang audio ang Stevie. Bakit? Paano umabot sa ganyan? Palaban at matalino si Ivan. Hindi niya papayagan mangyari. Yan sa kanya, iyan din ang iniisip ko. Masyadong tuso ang kambal mo, huwag tayo papalin lang sa itsura. That's it. Ivan was manipulated at kung paano ginawa, yun ni Felix, yun ang aalamin ko. May kasabwat siya dito panigurado. Alam mo bang hirap na hirap ako bago makuha ang mga video na, yan sa katapusan ng video, matiim na pinanood nila ang susunod na mangyayari. Naunang pumasok sa chamber si Felix at naghintay sa isang upuan, may itinurok siyang injection sa kanyang braso, maya-maya lang ay ang pagpasok ni Ivan. Mukhang nasa katinuan ito at malakas naman. Tumayo na si Felix at humugot ng envelope sa drawer, pinapapirmahan ni Felix ang mga nilabas niyang dokumento. Ayaw pa sanang pirmahan ni Ivan at nakakuyom ang mga kamao nito na parang pinipigilan ang sarili. Wala itong nagawa kundi pirmahan ang papel. At kung anuman, yun ay hindi nila alam. Baka, yan na, yung marriage contract nila. Kaya may legal document si Felix. Mga ari-arian ni Ivan. Tanong ni Lori habang lumuluha. Sigurado. Kaya siguro tuluyang nakatakas si Ivan kay Felix dahil pumayag siyang pirmahan, yan. Naiisip ni Ivan na kailangan muna niyang umuwi ng Pilipinas dahil hindi niya kaya si Felix sa States. Dito na lang niya aayusin ang lahat. Kaya siguro minadali kanyang pakasalan. Alam niyang malakas ang laban niyang walang bisa ang marriage contract na, yun kay Felix, but things happened. Hindi umayon sa kanya ang mga plano niya dahil muling bumuhos ang mga luha ni Lori at humagulgol ng iyak. Napakasakit isipin na dinala lahat, yun ni Ivan ng mag-isa. Dahil sa akin, nasira ang plano niya. Naaksidente pa siya, biglang natigilan si Lori at tumingin sa mga mata ni Max at kumapit sa magkabila nitong braso. "Max, kailangan natin makita si Ivan ngayon," ngayon na biglang nahirapan si Lori na magsalita dahil sumakit ang kanyang balakang. Ilang araw na niya itong nararamdaman ngunit mas matindi ang pananakit ngayon, parang banibiyak ang kanyang balakang at humihilab ang kanyang tiyan. Mangganganak na yata siya. Natarante si Max sa biglaang pananakit ng balakang ni Lori. Pinatay niya na ang TV at kahit mabigat si Lori ay nakayanan niyang buhatin. Dadalhin na niya sa pinakamalapit na ospital. Paano si Ivan? Kailangan niya, ako na bahala kay Ivan, Lori. Kailangan ka rin ng anak mo kaya siya muna isipin mo, kalmadong sabi ni Max kahit pa natataranta na siya habang nagmamaneho. Pilit niyang pinapatatag at pinapalakas ang loob ni Lori na nasa likod ng kotse at namimilipit na sa sakit. Hindi pa due date ni Lori kaya hindi nila ito inaasahan. Mukhang pati ang anak ni Lori ay apektado sa nangyari sa kanyang tatay. Hindi maiwan-iwan ni Max si Lori sa hospital, wala kasi itong bantay, nasa delivery room pa naman at ilang oras lang ay mangganganak na. Dahil hindi pa due date ni Lori, napilitan ng mga doktor na i-cesarean si Lori. Malalagay sa alanganin ang buhay ng mag-ina kung hindi pa ilalabas ni Lori ang baby. Ilang oras din tinagal ang panganganak ni Lori at sa wakas, nagsilang siya ng isang munting sanggol na babae at pinangalanan niyang Lira. Nilagay muna sa incubator at wala pa sa wisyo si Lori at nanghihina pa.
Kailangan si Max na manatili sa ospital ng 4 na araw para bantayan, alagaan, at asikasuhin ang lahat. Wala kasi ang amo ni Lori nagbabakasyon pa sa ibang bansa at mga matanda na kasi, yun at mahirapan din sa pagbantay kay Lori. Tinawagan ni Max ang ina niyang si Annalisa para sabihin ang balita at kailangan niya ng tulong para may salaitan siya sa pagbantay. Kailangan din niyang puntahan si Ivan at makipagtuos kay Fels. Ang daming kailangang gawin ni Max. Kailangan din niya ang tulong ng ama niyang si Rodel dahil alam niyang may malaking kasabwat si Fels. Tumawag si Rodel kay Max para sabihin na nawawala si Ivan habang nasa ospital ito nakarete. What, Dad? Matinding habilin ko sa'yo na higpitan mo ang security ni Ivan the First did, anak. Hindi ko alam kung anong nangyari bakit bigla na lang nakalabas si Ivan sa hospital. Kagagawa ni Fels pero hindi ko alam kung paano niya ginawa, yun. Nagbili na rin ako sa lahat ng airport, port, at lahat na pwedeng exit ni Fels para sa whole departure agad na pinutol ni Max ang linya at isang malutong na put angina. Ang bulalas niya habang pinapa-didi sa supon si Lyra, tulog pa kasi si Lori. Umiyak din ang baby sa gulat nang napasigaw siya. Sobrang frustrated at puot na kasi ang naramdaman niya sa mga sandali na yun. Naisahan na naman siya ni Fels. Iyon ang pinakamasakit. Ayon sa pag-iimbestiga nilang mag-ama, si Fels ay may koneksyon sa COCAC. Hawak ng organisasyong COCAC ang pinakamalalaking drug cartel, human trafficking syndicates, at kung ano-ano pang salot sa lipunan. Kaya pala ganito kalakas si Fels at hindi masugpo ni Ivan na mag-isa lang. Nakalabas na rin ng ospital si Lori at maayos na rin ang lagay ni Lyra. Nalungkot siya nang malamang kailangan siyang iwan ni Max para unahin ang ibang bagay. Nalaman din niya na kaya pala wala si Max ay abala ito sa paghahanap kay Ivan dahil tinangay ng kambal niya. Hindi niya lubos akalain na mangyayari ito. Sobrang stress at depresyon ang inabot ni Lori dala ng panganganak at sa ginawa ng kambal niya. Mabuti at marami ang nagmamahal sa kanya, nakayanan niya ang mga hamon sa buhay. Nang makarecover na si Lori sa panganganak, napagdesisyonan niyang mang-ibang bansa at doon lataguyod si Lyra. Pinigilan man siya ni Max at ng mga amo niya ngunit hindi siya nagpapigil. Gusto niyang lumayo. Magpakalayo-layo para huwag maisip si Ivan. Hanggang ngayon kasi ay hirap pa rin silang matuntin ito, marahil iniba ni Fels ang pangalan nila at pinik ang lahat ng dokumento upang makapagtago lang. May posibilidad na nagparetoke rin si Fels upang hindi makilala. 2 taon ang lumipas, hindi pa rin natatagpuan sina Fels. Magta-3 taon na si Lyra at tila naghahanap na ng isang ama. Awang-awa na si Lori sa anak dahil wala siyang maipakilalang daddy. Napagpasyahan niyang umuwi sa Hacienda Montero lalo na nang malaman niyang break na pala sila Max at Jen dahil nabuntis ito ng iba. Malungkot si Lori para kay Max dahil hindi nito deserve ang lokohin. That's all right, Lori. Ang mga ganong klaseng babae ay hindi dapat panghinayangan. Tama si Ivan, she's a witch. Ito ang sabi ni Max nang tinawagan niya si Lori sa cellphone. Walang bakas ng kalungkutan o galit, gaya ng lagi kalmado lang. Don't say that Max. Ex mo pa rin, yun. Para namang wala kayong pinagsamahan. Lori, si Jen, kasabwat siya ni Fels na ay set up si Ivan noong gabi na, yun na nahuli mo sila sa kama. Hindi, yun nagkataon na nahuli mo sila. Planado, yun, Lori. So, don't feel sad and guilty. Nagulat si Lori sa sinabi ni Max. Hindi siya makapaniwala na tatraderin siya ni Jen na matalik niyang kaibigan. Sa lahat pala ng magandang ipinakita nito sa kanya ay puro kasinungalingan. Para na naman siyang sinaksak sa puso. Nawawala na siya ng tiwala sa mga tao. Si Max na lang ang kakampi niya. Lori, you have to come home and reclaim what's rightfully yours. At isa pa, natigilan si Max sa kanyang sasabihin kaya hinintay siya ni Lori, bumalik na sina Fels at Ivan sa hacienda. Napatigagal si Lori, parang tumigil ang oras nang marinig na bumalik na ng Pilipinas sina Fels at Ivan. Ang dami niyang gustong itanong pero kusa na lang naputol ang linya. Marahil pinatay na ni Max ang tawag. Umuwi siya ng Pilipinas at kukunin niya ang para sa kanya dahil siya ang tunay na asawa ni Ivan. Nasa kanya ang lahat ng ebidensya at dokumento na magpapatunay na siya ang legal wife.
Gagawin niya ito para sa anak nila ni Ivan na si Lyra. She deserved the Hacienda Montero and everything in it. Siya ang tunay na tagapagmana ng mga Montero. Masayang-masaya si Lyra na umuwi ng Pilipinas. Kinukwentuhan siya ng kanyang ina tungkol sa kanyang ama at kung gaano kasaya noong mga bata pa sila. Kaya bago sila pumunta ng hacienda, dumaan muna sila sa puno ng Calachuchi, ang paboritong lugar nila ni Ivan noong mga bata pa sila. Kusang tumulo ang luha ni Lori nang abot tanaw na niya ang puno. Ito kasi ang pinakamayabong na puno na naroon. Nagbabaalat na kahoy nito dahil sa katandaan. Mga bata pa lang kasi sila ay nakatayo na ang punong ito. Habang papalapit sila sa puno, pahigpit ng pahigpit ang hawak ni Lori sa kamay ni Lyra. At nang sa wakas ay nasa harap na sila ng puno ng Calachuchi, pinigilan niya ang pagbuhos ng kanyang luha. Naaalala niya ang masayang lumipas, naalala niya kabataan nila ni Ivan, kung gaano nila kamahal ang isa't isa. Kung naging matatag lamang siya at ipinaglaban si Ivan, hindi sana ito mangyayari. Lyra, dito kami madalas ng daddy mo noong mga bata pa lang kami. Inukit niya ang mga pangalan namin. Nakatunghay si Lyra sa puno na tila naguguluhan. Itinuro niya ang balat ng puno na pinaglumaan na ng panahon. Tanging luha na lang ang tugon ni Lori habang pinagmamasdan ang mga pangalang nakaukit doon. Fellas X Ivan. Buradona ang kanyang pangalan. Sino po si Fellas, Mommy? Tanging pilit ng ngiti na lang ang tugon ni Lori sa tanong ng kanyang anak upang ikubli ang sakit na nararamdaman. Tanging si Lyra ang gamot niya para hilumin ang sugat ng kahapon. Matapos dumaan sa puno ng Calachuchi, inihanda na ni Lori ang dibdib para muling tumapak sa hacienda na kanyang tahanan. Hindi man kanya ito pero tinuring niyang kanya. Nasa pinto pa lang, naroon na nakaabang ang isang babaeng nakaupo sa wheelchair. Nakabalabal ang kanyang ulo ng scarf. Sa malayo ay akalain na isa itong matandang babae dahil sa kapayatan at kulubot na mukha at balat. Welcome home twin sister, bati nito habang umaagos ang luha. Fel, hindi mas ambot ni Lori ang pangalan ng kanyang kinamumuhiang kambal. Naghalo ang gulat, galit, ngunit namayani ang awa sa kanyang puso. Yeah, karma is a bitch. Pilit na tumawa ni Fellas habang umiiyak. Inilahad niya ang kanyang mga bisig na lumalaylay na ang balat sa kanyang buto. Inaanyayahan niyang yakapin siya ni Lori. I know what I did is unforgivable, I'm sorry Noth Alas. Huwag mo, kung patawarin Lori. I'm evil, hindi na natapos pa ni Fellas ang kanyang sasabihin para na siyang kakapusan ng hininga. Sa kabila ng lahat, matimbang pa rin ang dugo. Hindi naman ganoon kasama ang puso ni Lori, may kaunting puwang pa sa puso niya ang pagpapatawad. Lumapit siya kay Fellas at niyakap sa unang pagkakataon at malamang ito na rin ang huli. Leukemia, Lori. Gaya ng kinamite ni Itay. Malapit na kaming magkita nila Inay at Itay, Laurel. Hindi pala, sa walang hanggang kaparusahan pala ako sa MP, enough saway ni Lori sa sinasabi ni Fellas habang sila'y magkayakap. Natigil ang iyakan nila nang biglang paulit-ulit na sinisigaw ni Lyra ang, Daddy, Daddy. Napakalas ng yakap si Lori at napatingin sa likuran ni Fellas at napatigagal siya nang nakita niya ang pamilyar na mukha ng lalaki. Parang tumigil ulit ang mundo, huminto ang oras nang muli niyang masilayan ang ngiting nagpatibok ng kanyang puso. Kumawala sa kanyang kanang mata ang luha nang magtama ang kanilang tingin. Sino po kayo? Ang tanong nito. Sino po kayo? Nakangiting tanong ni Ivan kay Lori. Daddy, Daddy, tawag ni Lyra kay Ivan at nagpabuhat pa. Si Ivan naman ang napatigagal ng masilayan ang batang papalapit sa kanya at nakangiti. Yamakap sa kanya at hinilig ang ulo sa kanyang dibdib nang binuhat niya ito. Daddy, napakalambing na sambit ng batang babae. You must be mistaken baby girl, hindi ako ang daddy mo. Malungkot ang tinig at mga mata ni Ivan nang sambitin niya iyon. Napatingala sa kanya si Lyra na waring iiyak. But, you look like my daddy. Nauutol niyang sabi at ngumiti na lang para pasayahin ang batang buhat-buhat. Tumingin sila kay Lori na tulala sa kanilang mag-ama. Nagpupunas ito ng luha. Gago, pati di mo, hindi mo kilala. Napatingin silang lahat kay Max na bigla na lang sumulpat mula sa likod ni Ivan. Nilakihan siya ng mata ni Lori dahil naririnig siya ni Lyra. What's the matter, Mommy? Tanong ni Lyra sa kanyang ina na may American accent pa.
Don't mind it, sweetheart. Na-excite lang akong makita ka, baby girl namin, maagap na sabi ni Max. Napabilog ng bibig si Lyra na waring nagtataka kung sino ang lalaking nagsasalita. Napatingin siya sa kanyang ina at nagtanong, "Is he my dad?" "I'm your dad's cousin. So basically, I'm your Uncle Max," paliwanag ni Max. "Grabe, parang kahapon lang, parang isang dangkal lang kita at pinapaded pa kita sa bote," dagdag pa niya. Kanina pa tahimik si Ivan, malalim ang iniisip. Para kasing ang sinasabi ni Max ay siya ang ama ng buhat-buhat niyang bata. Ang sandali na, yun ay nagdala ng kakaibang katahimikan at lamig sa paligid. "She's your daughter, Ivan." Si Fellas na ang bumasag sa katahimikan. "What are you saying, hon? That's impossible. Never have I touched you." Halos pabulong na ang pagkakasabi ni Ivan. Nakakapagtak ang magkakaroon siya ng anak. "Ivan, this is my twin," sabi ni Fellas habang hawak ang kamay ni Lori at kapwa pinipigilan ang pag-iyak. "She's your." Fellas pagpigil ni Lori sa sasabihin ng kambal. "Fellas, let's talk." Tumango lang si Fellas at ngumiti ng tipid. "She's your wife." Habang pinoproseso pa ng isip ni Ivan ang sinabi ni Fellas, niyaya siya ni Max na pumunta sa sagingan kasama si Lyra. Para makapag-usap ng masinsinan sina Lori at Fellas. Ipinasok ni Lori si Fellas sa kwarto nito at matapos isara ng pinto, pilit na tumayo si Fellas mula sa kanyang wheelchair. Hindi magawang tingnan ni Lori ang kambal. Nasasaktan siya sa tuwing nakikita ang mukha nito lalo ang ginawang pagtakas kay Ivan. Doon sa bintana, itinuon ni Lori ang tingin. Hirap na hirap si Fellas na lumuhod ngunit hindi niya ito tinapunan ng tingin. "I don't know how to forgive you, much more to forget what you did." Matapos mong pahirapan si Ivan, papaniwalan mo sa kasinungalingan matagal na, kung may leukemia, Lori, si Ivan noong nasa States kami, minahal ko na siya kaya ba dinadrugs mo siya? Hiyaw ni Lori nang hindi na mapigilan ang galit. Tinabig niya ang kamay ni Fellas na gustong humawak sa kanya. "Kasi ayaw niya sakin. Iyon na lang ang paraan para kalimutan kanya. Kaya nung nakoma siya, iyon na ang pagkakataon ko. Isa pa, ang pera ni Ivan, kayang pahabain ang buhay ko at maibsan ang sakit. Nasa iyo na ang lahat Lori, si Inay, si Ivan, si Max, at ngayon may Lyra ka pa. Ako wala deserve mo, yan," bulong ni Lori sa hangin. Napagod na si Fellas sa pagluhod kaya muntikan na siyang masabsob sa sahig kung hindi lang siya napakapit sa laylayan ng palda ni Lori. "Get up, Fellas. Huwag ka pang mamamatay, pagbabayaran mo pa mga ginawa mo samin." Walang humpay silang nagsiiyakan, si Lori ay dahil sa puot at awa habang ang isa ay sa pagsisisi. Ganoon pa man, tinulungan ni Lori si Fellas na muling umupo sa wheelchair. Nilahad ni Fellas kung ano ang nangyari simula pa noong nasa States sila ni Ivan, kung paano niya napasunod ito. Kung paano siya nakipagsabuatan sa mga halang ang kaluluwa para mapasok ang black market para sa panandaliang lunas sa kanyang sakit at iligal na gamot para kay Ivan, at palabisan na gumagamit ito at ipapam-blackmail niya. Kaya napilitan si Ivan na sundin ang lahat ng gusto niya. Hanggang sa naaksidente ito at nakoma, patuloy niya itong ginagamitan ng gamot para makalimot. At sa buong taon na, yun, hindi ginalaw ni Ivan si Fellas. Walang nangyari sa kanila. Sapat na ang pag-amin niya, naunawaan na ni Lori kung bakit hindi siya maalala ni Ivan. Pagod na pagod si Fellas sa pagkwento at humiga na sa kama para magpahinga. Hinanap na ni Lori sina Ivan, Max, at Lyra sa sagingan. Umaasa siyang maaalala pa rin siya ni Ivan. Makalimot man ang isip pero hindi ang puso. Sa tagal ng pinagsamahan nila, sa dami ng mga precious memories, lalim ng nararamdaman nila para sa isa't isa, at ang pinakamatibay na bigkis na magbubuklod sa kanilang pagkatao si Lyra, ano pat makakaalala rin si Ivan at babalik din sa dati ang lahat gaya ng masaya nilang kahapon. Natagpuan ni Lori ang mga taong hinahanap niya, mga taong malapit sa kanyang puso. Tuldok-tuldok. Naroon sila sa kumpol ng sagingan at pimipitis ng mga anihing saging. Nauna nang magpaalam si Max na babalik na sa hasyenda para bigyan ng pagkakataon ang mag-asawa na makapag-usap at buuin ang pamilyang pinaghiwalay ni Fellas. Good na patingin muna si Ivan sa kanyang relo upang tignan kung anong oras na. Mag-aalas 5 na pala.
Good afternoon Lori, naiilang nabati ni Ivan at ibinaba na si Lyra dahil kanina pa niya ito buhat-buhat. Ivan huwag naman masyadong formal. Hinawi ni Ivan ang kanyang buhok patagilid gaya ng nakasanayan na niyang gawin dahil malago ang kanyang buhok. Hindi mo pa rin pala nakakalimutan, yung mannerism mo. I love looking at you habang hinahawi mo, yung buhok mo ng paganoon. Ang gwapo mo ay Thanks, nahihiyang sabi ni Ivan at lantad ang pamumula ng pisngi dahil siya'y ubod ng puti. But there's a lot of things I can't remember kahit ikaw Lori or si Lyra. Hindi ko matandaan. It's okay, bye. We have all the time in the world to remember and relive the past. Malungkot na sabi ni Lori kahit paanong pagpapasaya sa sarili. Sadyang awkward at nakakalungkot ang paligid. Malapit na kasing magtakip silim. Yeah, before I forgot. Masayang sabi ni Lori at hinawakan ang kamay nina Ivan at Lyra na para silang one big happy family. Where are we going, Mom? To our favorite place. Iginiya ni Lori ang kanyang mag-ama patungo sa kinaroroonan ng puno ng kalachuchi. Kumalas si Lori sa kanilang holding hands at tumakbo na parang bata. Habulin niyo ko. Hiyaw niya ng ilang dipa na rin ang kanyang layo. Binuhat na ni Ivan si Lyra para habulin si Lori. Masyado pa kasing bata si Lyra kaya maikli at mabagal pa ang kanyang mga hakbang. Sadyang matalino at matangkad lang si Lyra para sa kanyang edad. Mommy, run daddy faster. Utos ni Lyra sa kanyang ama habang buhat-buhat siya at dahan daw ang tumataas para maabyutan si Lori. Isang matunog na halakhak ang pinakawalan nila nang maabyutan nila si Lori. Kay sarap sa tenga ang malutong na halakhak ni Lyra dahil sa saya. Sila Lori at Ivan naman ay hapong-hapo matapos magtakbuhan. Nasa ilalim na sila ng puno ng kalachuchi at biglang natigilan sa pagtawa ng umihip ang malamig na hangin. Parang may dumaang anghel. Natatandaan mo ba ang puno na ito? Tanong ni Lori habang inilalakad ang mga daliri sa uka-uka ng katawan ng puno dahil sa katandaan. Napailing si Ivan, wala kasi siyang matandaan. Naramdaman niya ang ulo ni Lyra na humilig na sa kanyang balikat. Nakatulog na pala ito, marahil dala ng matinding pagod. I'm sorry it's okay sabat ni Lori sa malungkot na tugon ni Ivan. Hindi mo ba natatandaan, yung palagi tayong naliligo sa ilog? Pumipitas ng mga saging. Sabay na naglalakad papuntang school. Tapos hihingian ka ng baon ng mga bully tapos nanligaw, yun sakin tapos nagalit ka at sabi mo girlfriend mo na, ko, sunod-sunod na tanong ni Lori at tumataas na ang kanyang boses dala ng bugzo ng damdamin. Tanging pag-iling lang ang tugon ni Ivan. Oh, damn it. It's so freaking frustrating. Ivan, come on wake up. Napahawak na si Lori sa magkabilang braso ni Ivan at hindi na napigilan ang pag-iyak. Muling umiling-iling si Ivan. Wala talaga siyang matandaan. Kaya pinawi na ni Lori ang kanyang mga luha. Balik na tayo sa hasyenda, utos niya. Ilang araw din ang lumipas, hindi pa rin makaalala si Ivan. Pero batid niya sa kaibuturan ng kanyang puso na anak niya si Lyra. Gustong-gusto niyang makasama si Lyra at buhat-buhatin ito, napaka-cute kasi parang isang naglalakad na manika. Inaasikaso niya pa rin ay Fellas at nakikita niya na pinapawi ni Lori ang mga luha sa tuwing inaasikaso si Fellas. Hindi man niya maalala si Lori, pero ang mga mata niya ay hinahagilap ang presensya nito. He can't take his eyes off her. She's indeed captivating. Isang araw habang binabantayan niya si Lyra sa kwarto, tinatanaw naman niya ang kagandahan ni Lori doon sa hardin mula sa bintana. Napabalik siya sa wisyo nang tinawag siya ni Lyra. Nanlaki ang mga mata niya nang may winawagayway na bracelet si Lyra sa kanyang mismong mukha. Dad, akin na lang, please. Napatingin ng maigi si Ivan sa bracelet na nasa kamay ni Lyra. Para siyang nahipnotismo nang makita ito. It's mine. Bigay, yan ng wife ko. Ng mom mo. Panipik. Bigay, yan ni Lori bulong ni Ivan sa hangin. Hindi na niya inintindi ang sinasabi ni Lyra. Ang pumukaw ng kanyang atensyon ay ang pamilyar na bracelet na hawak nito. Para siyang nahipnotismo sa ginagawang pagwagayway ni Lyra sa bracelet. Unti-unting may nabubuong mga imahe sa kanyang isip. Matagal-tagal na rin kasing walang kemikal na pumapasok sa kanyang katawan na sumisira sa kanyang utak. Besides, Lori sought for a professional help. Matyaga itong samahan siya sa mga kilala at magagaling na psychiatrist,
at para sa mga therapy session niya. Umaasa na gagaling din at muling makakaalala dahil ito ang gusto niya. Nag-usap sila ni Lori tungkol sa pagpapagamot niya. Para kay Lori, mas gugustuhin na lang sana nitong manatili siyang walang maalala sa nakaraan street, bumuo na lang ng masasayang alaala sa kasalukuyan at hinaharap. Masyadong masalimuot at masakit ang pinagdaanan niya para alalahanin. Mas maigi na rin na manatiling masamang nakaraan na lamang iyon at huwag nang alalahanin pa. Lori, I believe in my heart, anak ko si Lyra, and whenever I'm looking at you, may kirot sa puso ko. Hindi ko alam Lori kung ano, yun, but I want to know. Handa na akong harapin ang masamang nakaraan na sinasabi mo. I'm willing to get hurt to be happy in the future. Kasi hindi man kita kilala, but whenever I'm with you, weird, pero may bahagi sa puso ko na tumitibok para sa'yo. Naramdaman ko ito noong una kitang nakita noong dumating kayo ni Lyra sa hacienda. Ayoko man iwan si Fellas sa kalagayan niya at pakiramdam ko ay nagkakasala ako dahil minahal agad kita. Pero, yun ang totoo Lori, na love at first sight yata ako, ito ang sinabi niya kay Lori bago niya napagpasyahan na magpatingin sa doktor. At ngayon, unti-unti na niyang naaalala ang lahat, may parte sa kanyang utak na sumasakit. Tinawag niya ang yaya ni Lyra para kuhain ito dahil sumasakit ang ulo niya. Agad na tumalima ang yaya sa utos niya at tinanong pa nga siya kung ayos lang ba siya. I'm okay, Leon lang ang sagot niya kahit na tumatagaktak na ang pawi sa kanyang noo dahil sa sakit. Namumuo ang imahe ni Fellas sa kanyang isip. Sa isang madilim na silid, pinapahirapan siya ni Fellas. Bumalik ang lahat ng sakit at galit na matagal nang nakahimlay sa kanyang puso. Ang pag-iwan sa kanya ni Lori, ang paglalasing niya at nabunggo ang minamaneho niyang kotse, lahat, yun naaalala niya na. Masakit nga, hindi siya makapaniwala na ang babaeng kasama niya sa loob ng halos 3 taon, inalagaan, at tinuring na asawa, ay siya palang demonyo na sumire sa buhay at pamilya niya. Dali-dali niyang tinungo ang kwarto ni Fellas, gusto niya itong saktan, kaladkarin palabas ng hacienda, kung maari lang ay sakalin hanggang mapatid ang hininga. Kung pwede lang sana pumatay. Kung hindi lang talaga kasalanan. Nakakuyom ang kanyang mga kamao at lumuluha ang kanyang mga mata habang papalapit na siya sa kwarto ni Fellas. Pipihitin na sana niya ang seradura ng pinto nang may isang malakas na pagputok ng baril na nanggagaling sa loob. Agad niyang binuksan ang pinto at tumambad sa kanya ang nakalaylay na katawan ni Fellas na nakaupo sa wheelchair, wala ng buhay. May tama ng bala sa sentido at nagkalat ang dugo sa paligid pati na ang baril na nahulog sa sahig. Kusa nang tinapos na ni Fellas ang buhay niya. Ilang sandali bago natauhan si Ivan. Masyado siyang nabigla sa nakikita. Kung hindi pa dumating sina Lori, Max, at ang mag-asawang Rodel at Annalisa, hindi pa nanunuot sa kanyang buong pagkatao kung ano ang nangyari. Nagkagulo ang lahat. Tumawag ng puls, ambulansya, at kung sino pa ang pwedeng tawagin. Sa gitna ng kaguluhan, napansin ni Lori ang kapirasong papel na nakapatong sa desk ni Fellas. Isa itong suicide letter, paumanhin, hanggang sa huling sandali ng buhay ko ay binigyan ko kayo ng gulo. Hayaan nyo, hal na ito. Patawad Lori, Ivan, Lyra. Hindi ko kayang express kung paano ako nagsisisi. I deserve every hate and every pain in the world. I deserve hell. Hindi ko na rin kaya ang sakit. Pagod na akong lumaban. Kaya please, huwag kayong mag-guilty. You deserve to be happy. Again, sorry Ivan, Lori. Please live happily. Isang linggong binurol si Fellas sa bulwagan ng hacienda kung saan binurol ang kanyang ina na si Manay Lorna. Ngunit walang bangkay na nakalagak soon kundi abo. Cremated kasi ang labi ni Fellas. Ito kasi ang bili niya noon kay Lori. Ay cremate siya at isaboy ang ilang abo niya ilog at ang urn na lagayan ng kanyang abo ay ipapatong sa nicho ng kanyang ina at ama. Isang linggo rin na nagluksa si Lori. Tahimik lang at kahit papaano ay masakit din para sa kanya ang pagkawala ng kambal niya. Ulila na siyang lubos, wala pang kapatid o kamag-anak. Kinagabihan ng hinatid na si Fellas sa huli niyang hantungan, dito naramdaman ni Lori ang pagod, at puyat sa isang buong linggo. Pumunta siya sa rooftop para doon mag-relax. Naroon din pala si Max. Si Lyra, tanong agad ni Max sa kanya. Nasa daddy niya, sagot ni Lori at ngumiti kahit pilit. Napaka-daddy's girl ng baby girl natin, sabi ni Max at ngumiti rin.
Hindi alam nila Lori at Max na may matang nakatanaw sa kanila mula sa bukas na pinto ng rooftop. Kailan kayo magpapakasal ni Ivan? I know it's very inappropriate to ask such question in a time like this. It's okay, Max. Gustuhin ko man sagutin yang tanong mo pero hindi ko rin alam ang sagot. Akala ko sapat na yung minsang minahal niyo ang isa't isa at may anak kayo. It's not all about love pala. Pilit na ikinukubli ni Lori ang lungkot sa pamamagitan ng pagngiti. Tumingin na lang sa langit at pinagmasdan ang mga tala. Pagkatapos ay binalik ang tingin sa malawak na lupain ng mga Montero. Huwag ka nang malungkot, magiging maayos din ang lahat. Tinapik-tapik ni Max ang balikat ni Lori at dito na bumuhos ang luha nito. Niyakap niya si Lori at banayad na hinaplos-haplos ang mahaba nitong buhok. Nabasa na naman ng mga luha ni Lori ang kanyang dibdib. Masyadong malambot ang puso ni Max pagdating kay Lori, alam niyang hindi sapat ang tapik at akbay sa balikat. She needs strong and warm arms for an embrace. Kailangan nito si Ivan. Ngunit anong magagawa niya kung hindi pa rin makaalala ang pinsan? Kung siya ang nasa tabi ni Lori para umalalay. Pagod ka na, bye. Matulog na tayo sa kwarto natin. Napakala si Lori sa yakap ni Max nang marinig ang tinig ni Ivan. Napatingin sila sa pintuan kung saan nanggagaling ang baritonong boses na, yun. Deja vu. Isn't it funny na after so many years, mauulit ang tagpo na ito? But this time, I'm carrying our daughter in my arms, sabi ni Ivan habang buhat-buhat si Lyra na mahimbing na natutulog sa kanyang balikat. Nanlaki ang mga mata ni na Max at Lori. Naalala mo, yun. You mean, bumalik na ang memories mo. Abot langit ang ngiti ni Lori dala ng excitement. Nabigla lang si Ivan. Ayaw pa niyang ipaalam na isang linggo na buhat nang bumalik ang alalaala niya. Binibigyan niya pa ng panahon si Lori na magluksa. Gustuhin man niyang yayain si Lori na magpakasal na pero hindi pa siguro ito ang tamang sandali para magdiwang. So, totoo pala na nagyayakapan kayo ni Max dito tapos nahuhuli ko kayo. Ito na lang ang tanging palusot ni Ivan. Isang beses lang, yun kus. It never happened again. Yes, it was true. Kasi masyado kang seloso, maagap na sagot ni Max. Kahit pala may sakit kang kalimo, possessive ka pa rin, dagdag pa niya. Yes I am. If my mind forgets but not my heart, bro. Hinayla na ni Ivan ang kamay ni Lori at hindi na nagpaalam kay Max. Inilapag na ni Ivan si Lyra sa kama nito doon sa kwarto ni Lori at ang yaya na nito ang pinagbantay niya. Si Lori naman ang binuhat niya na parang bagong kasal at dinala sa kwarto nila noong bago pa lang silang mag-asawa. Tahimik lang si Lori kahit na dumadagandong ang dibdib niya sa kaba. Lalo na nang hiniga na siya ni Ivan sa kama nila. Babangon sana siya ngunit agad siyang kinulong ni Ivan sa mga bisig nito. Wala siyang nagawa kundi ang muling humiga at iiwas ang tingin. Bakit ganyan ka makatingin? May problema ba tayo? Nauutol na tanong ni Lori. Ilang taon na rin ang lumipas buhat nang huli sila na ganito ka-intimate ni Ivan at yun na rin ang huli niyang dilig. Sa sobrang tagal ng tuyot, hindi na niya matindaan kung ano ang pakiramdam ng sinisili ng halik, hinahaplos ang dibdib, kinakain, at binabayo. Namula ang buo niyang mukha nang maisip niya, yun lalo siyang hindi makatingin kay Ivan. Ini-imagine mo rin ba ang ini-imagine ko? Tanong ni Ivan na nagpataranta kay Lori. No. Kahit wala akong dilig ng ilang taon, iniiwasan kong mag-imagine na hinahalikan mo, ko, binabayo anong pinagsasasabi mo, Lori Ann. Lion ba ang inaakala mong iniisip ko? Napangiti si Ivan sa sagot ni Lori. She's always this, mali-mali, person that she used to be at kusang lumalabas sa bibig kung ano ang naiisip. Yeah, you're right. Lion din ang iniisip ko. Sabi ni Ivan at hindi na nakapalagpa si Lori nang bigla niyang hinalikan ang bibig nito. Sinimulan na niyang haburin ang kanilang mga damit habang abala siyang sinisiil ng halik ang bibig ni Lori pababa ng leeg. Tumigil lang siya saglit nang pinagmamasdan niya ang lalo pang lamaking dibdib ni Lori. Agad niyang hinablat ang pulsuhan nito at piniid sa kama ng tinangka nitong takpan ang hinaharap. Nahiya kasi si Lori, bukod sa matagal na ang huli nilang pagnig, hindi na rin gaya ng dati ang dalawa niyang bundok na tayong-tayo. You're still pretty, my wife. Matagal na rin akong walang dinidiligan.
Hindi ko nga alam na meron na pala, kung hindi pa kayo dumating ni Lyra. Naging instant daddy ako. So, it feels like my first time. Napangiti si Lori sa haba ng sinabi ni Ivan. Kahit papaano ay naibsan ang kanyang hiya. Kung gusto mo nang yakap ako ang yakapin mo, sabi ni Ivan habang nanggigigil sa paghalik. Panipi. Lori, ako lang. Ako lang ang magpapaligaya sa'yo. Tumanggaw-tango si Lori habang kagat-kagat ang ibabang labi dahil sa sarap ng sensasyong nararamdaman. Ako lang din Ivan, ako lang ang ungol ni Lori habang hinahalikan at binabayo siya ng asawa. Hindi na matapos ang sasabihin sa sarap ng ginagawa nito sa kanya. Ikaw lang nagpagising ng pagkalalaki ko, Lori. Sa'yo lang ako nababaliw, marami pa sanang gustong sabihin si Ivan ngunit dinaan na lang niya sa paghalik. Binaling niya ang selos, ang gigil, sa foreplay, sa pagbayo, sa kung ano-ano pang posisyon ang ginawa ni Ka. Napuno ng ungol ang kwarto nila na noon ay tahimik lang. Hindi na nila maltago ang pananabik at pagnanasa sa isa't isa. Nakatulog sila ng magkayakap. Hindi na nag-abala pang magsuot ng damit dahil sa tindi ng bakbakan nila sa kama, patayo, paupo, patagilid, nakakapagod talaga. Kinabukasan, bago magtakip silim, dinala ni Ivan sina Lori at Lyra sa tabing ilog kung saan nakatayo roon ang puno ng kalachuchi. Kay sarap ng simoy ng hangin dahil sa hanging amihan. Unti-unti nang dumidilim ng paligid kaya nagmadali na si Ivan sa kanyang ipapakita. Lorian, sambit ni Ivan sa napakalambing at kalmado nitong boses. Nanlaki ang mga mata ni Lori nang mabasa ang nakaukit sa puno. Ivan the 10th Lyra x Lori tuwang-tuwa kahit hirap si Lyra na mabasa ang pangalan niya na nakaukit sa puno ng kalachuchi. Mom, that's my name Mom. Napatikip ng bibig si Lori at napapalekpak naman sa tuwa si Lyra nang lumuhad si Ivan at naglabas ng singsing para ay alay kay Lori. Lorian Montero, will you marry me for the second time? Yes. Yes Mom. Aligagang sabi ni Lyra. Natatawa habang lumuluha si Lori nang tinanggap niya ang singsing, tanda ng pagtanggap niya sa alok ni Ivan na kasal. Nakakaalala ka na. Kailan pa? Tanging matamis ng ngiti lang ang tugon ni Ivan. Hinayaan na lang ni Laurel at tinignan ang napakagandang singsing. Mas simple ito kaysa sa suot niya na bigay rin ni Ivan sa una nitong proposal. Napansin niya ang nakaukit sa loob ng singsing Ivan Xlyrax Lori. 3 na ang inukitan ko ng pangalan natin para hindi ko na malimutan. Una sa puno ng kalachuchi, pangalawa sa singsing, sabi ni Ivan. Nasaan ang pangatlo? Nagtatakang tanong ni Lori. Hinawakan ni Ivan ang dalawang kamay ni Lori at inilgay sa kanyang dibdib. Nandito, Lorian, nasa puso ko. Kahit pa masyadong cheesy ang pagkakasabi ni Ivan, tuwang-tuwa pa rin ang mag-ina dahil sobrang nakakakilig ang haligi ng kanilang tahanan. 2 buwan lang ang lumipas at tinakda na ang kanilang kasal sa simbahan. Naroon ang lahat ng mga Montero, mga malalaking tao, at sikat. Gaya ng ipinangako ni Ivan kay Lori noon na babawi siya sa church wedding. Simula trade de boda, hanggang sa reception at nakabook na resort para sa kanilang honeymoon, lahat ay mamahalin. Habang dahan-daang lumalakad sa aisle si Lori, sinusundan siya ng titig ni Ivan at nagtama ang kanilang tingin kahit pa natatakpan ng manipis na belo ang kanyang mukha. Sabay ng makapagbagbag damdaming awitin na, Beautiful in White. Tumutugtog din sa alaala ni Ivan ang masaya nilang nakaraan simula pa noong mga bata sila ni Lori. Ang paghanap niya kay Lori tuwing umaga pagmulat pa lang ng mga mata para sabay na silang mag-almusal. Ang pagtampisaw nila sa ilog. Ang pamimites ng saging. Ang first kiss, first heartbeat lahat-lahat. Papalapit na sa kanya si Lori sa kinatatayuan niyang altar at bago pa niya hingiin ang kamay nito, sinambit na niya ng mahina ang katagang love you. I love you too ang tugon ni Lori. Dumaan man ang pagsubok sa kanilang dalawa. Nalampasan nila yun ng may pananalig sa isa't isa at tiwala. Kapag mahal mo ipaglaban mo. Dahil kung mahal niyo ang isa't isa magtatagumpay kayo sa hamon ng buhay. Thank you sa lahat ng support. Hanggang sa muli mag-iingat po kayong lahat.